Blessed day po sa ating po lahat. I'm Life Coach David Salanatin po, dito po sa PNPA. Welcome po sa ating pong swim po ngayon sa araw na ito. Yung ating pong swim ay week number 23 po tayo. Kaya pong pangbagat po nito is Win in Spiritual Warfare. Meron po tayong pong araw-araw po sa ating pong buhay na meron po talaga po tayong mga pinagdadaanan po sa buhay na dapat po natin talaga po na ipanalo po ito sa ating pong buhay. Kaya po dito po sa ating pong reflection, mga sir and ma'am, ay what is your favorite sports? Okay, talaga po mga ating po mga men and women in uniform ay mahilig po talaga po ito sa sports. Lalo na po yung mga ating po mga life coaches na nakikita po natin po yung sports na ito ay makatulong po sa pag-build po na ating pong karakter at makabuild din po tayo ng relationship through these sports. At pangalawang tanong po dito is, what will you do to win when we play? Ano pong gagawin po natin para po manalo po tayo sa laro? Of course, pag-aralan po natin kung ano po yung tactics na dapat po natin gawin para po manalo. Pag-aralan po natin kung saan po kahinaan ng ating po mga kalaban at tingnan po natin kung paano po tayo magkaroon po ng unity sa ating po mga kasamahan po sa laro. Di ba ganyan po pinag-aralan po natin, kaya po may strategic planning po tayo po dyan. Ano po naman po ang sabi po dito ng salita po ng Diyos? Sa araw-araw po natin na may warfare po tayo sa paligid po natin. In the book of Ephesians chapter 6 and verse 10 down to 12, sabi niya po dito, finally, brethren, be strong in the Lord, in all the power of His might. Put hold the armor of God, that ye may able to stand against the wiles of devil. For we are resolved not against the flesh and blood, but against the principalities, against the powers, and against the ruler of darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Kaya po, ito po yung paalala po sa atin po dito ni Apostle Paul, na talaga po yung ating pong kaaway talaga po ay napakahigpit dahil po ang ating pong kalaban po dito ay spiritual wickedness in the high places. Kung saan-saan lang po yung ating pong kaaway, di ba? Di po sila alam kung sino sila po doon at kung ano po sila. Hindi po tulad po ng sa physical po natin, kita po natin yung ating pong mga kaaway, pag-aralan po natin. Minsan, linggo, buwan, tayo po yung nag-aaral po ng kung saan pong ating pong mga kalaban, pero yung ating pong spiritual naman po ay hindi po natin alam. Kaya sabi po dito sa may verse 11 po, the wiles of devil. Meron po sa patibong na maaari po tayo doon malaglag at mapahamak po doon sa patibong po ng ating pong kaaway. What does spiritual warfare look like? Diba? Nakikita po natin po dito sa number 1 is the devil uses many ways to mislead us unto committing sin. Diba? Minsan po, hindi po natin alam, napapansin na tayo pala po unti-unti na po ng ating pong kaaway na dinadala po doon sa kasalanan na yun. Ano po yung mga pang-atake po ng ating pong kaaway po dito? Usually, temptation, especially po sa time ng emotional, sa time po ng mental po natin, or physical drain po tayo, doon po tayo po yung atake po ng ating pong kaaway. Ano naman po sabi po ng Galatians chapter 6 and verse 9, let us not be weary in well-doing, for in the due season we shall reap if we faint not. Diba? Kailangan po natin po dito ay magpatuloy lang po sa paglilingkod po natin sa Pilipinas Diyos at sa bayan po natin, sapagkat wag lang po tayo matigil, wag lang po tayo mahapo po sa ating pong ginagawa po. And then next po dito is the enemy attacks through us accusation. Of course, minsan po, ang ating po kaaway ay inakusahan po tayo ng guilty po tayo sa ginagawa po natin. At minsan po, hindi po tayo pinapatulog po na parang sinisisi po natin lagi po sarili po natin at yung iba hanggang po mawalan po tayo sa focus po. Yan po yung mga pag-atake po ng kaaway po natin. Kaya po dito po, sa may Daniel chapter 12 verse 9 down to 10. Sabi niya po dito po na salita po ng Diyos is the great dragon was cut out, or the serpent called devil, and Satan which deceiveth the whole world, and cast out the earth, and the angel were cast out on him. And he a loud voice saying in heaven,
now is come salvation and strength and kingdom of God, the power of Christ, and the accuser, our brethren, cast out down, which accuse him before the God day and night. Diba? Ang si Satan talaga po isa hari po talaga po ng accusation po yan. Kaya kapag ikaw po wala pong tulog at wala ka po peace of mind, lapit po tayo sa Panginoon Diyos, hingi po tayo po ng nakapayapaan po sa Panginoon Diyos po natin. Next, number 3, last po, no? The enemy's attacks through our deception. Diba? Minsan po, sa ating pong kalungkutan po, no, sa ating pong buhay, atake po tayo ng ating pong kalaban at hindi po natin namalaya. Minsan po, no? Minsan sa panonood po natin ng TV, social media, etc. etc. ay dyan po tayo po inaatake po ng ating pong kalaban. Minsan, imbis na lapit po tayo sa Panginoon Diyos o sa ating pong mga life coaches, ay minsan po, no, umiinom po tayo, committing po tayo ng alcohol drinks para po, no, magkaroon po tayo ng pagkalimot po sa mga problema po natin. Pero sa totoo lang po, lapit po natin sa Panginoon Diyos po, sir and ma'am, kung ano po naramdaman po natin sapagkat nilinlang lang po tayo po ng ating pong kaaway. Nawa po sa ating pong sa lesson 23 po natin ito, meron po tayong natutunan na ilapit po natin, idulog po natin sa Panginoon Diyos yung mga suliranin na meron po tayo. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 11 verse 3, but be fearless by any means that the serpent growled even through the subtlety of your minds should be corrupted from the simplicity